Alright, so for today, we'll be making gising-gising. And ingredients are listed on your screen. So, first off, we have the green beans. And before natin siya i-chop, hugasan lang natin siya ng mabuti to make sure na ma-remove natin yung mga excess dirt. And syempre, ayaw naman natin na makakain tayo or yung loved ones natin na meron pang dumi-dumi sa pagkain natin. So, ayan. I-chop lang din natin siya ng maliliit para mas mabilis siyang maluto. And kung mapapansin nyo, we opted out to use green beans rather than yung usual na ginagamit natin sa Philippines na winged beans or yung sigarilyas. Kasi mas accessible din dito sa Australia yung green beans. But if you want the winged beans or yung sigarilyas, go for it. Ayan. So, next one is yung ating onion. Ayan. Balatan lang natin siya and then i-dice natin siya ng maliliit. Ayan, kung mapapansin nyo, brown onion yung gamit namin dito instead of yung red kasi mas mura dito yung brown onion. And yung mga ingredients namin, nag-a-adjust siya depende sa presyo ng mga bilihin. And so after that, ipainit lang natin yung pan natin. And then, after niya uminit, ilagay na din natin yung ating garlic. And kung mapapansin nyo, pre-made yung garlic namin para mas mabilis kapag nagluluto kami. Ayan. So, galing yan fridge. So, gumagawa kami ng batch and then lalagyan namin siya ng olive oil. Tapos, ilalagay namin siya sa fridge para whenever we needed some garlic, mas madali na sa aming kumuha or meron na kami agad magagamit. So, ayan. Igisa lang natin ang ating garlic and onion. And takpan natin siya para mas mabilis maluto yung onion. Ayan. Halu-haluin lang natin siya. Make sure na wag nating masunog yung ating onion and garlic para hindi pumait yung ating gising-gising. Ayan. Next is yung ating green beans. Igisa lang natin siya ng konti. Ayan. And then, we'll start pouring the coconut milk. And make sure na masimot natin ang lahat sa coconut milk. Kasi sayang naman, di ba? Ayan, itaktak lang natin na itaktak. And then, nilagay ko na din dito yung ating shrimp bouillon. Kasi frozen shrimp yung gagamitin ko. And then, naglagay na din ako ng chili para mas umanghang siya. And, ayan, i-chop lang natin yung ating frozen na prawns or shrimp. Usually kasi prawns ang tawag dito sa Australia. Hindi nila masyadong ginagamit ng shrimp. Ayan, maliliit lang.